Welcome po sa ating Thursday timeline. Binabati ko po kayong lahat ng pinagpala at magandang gabi. At ngayon, ginugunita po natin ang Semana Santa. Dalangin ko na sa buong linggong ito ay patuloy natin na madama yung ginawa ng ating Panginoon. Yan, Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, at sa inyong lahat, patuloy na buksan ninyo ang inyong puso, ang inyong isipan sa word na mapapakinggan ninyo ngayong gabi. At pakishare na po ito sa inyong Facebook wall, sa inyong mga loved ones, para marami pa po ang maabot ng salita ng Diyos. And pwede po tayong mag-comment po sa ating comment box below kung nag-a-agree po kayo sa mapapakinggan ninyo ngayong gabi. At bago pong lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong kabutihan, O God. Lord, salamat sa gabing ito na muli na pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, para mapag-usapan, O God, ang iyong salita, O God. Lord, I pray, ikaw na po yung manguna para sa akin, ikaw po yung magsalita para sa akin, O God, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, Panginoon. Lord, I pray, O God, na patuloy na i-enlighten mo sila, O God, ng iyong salita. Magkaroon po ng buhay, O God, yung salita mo, Lord God, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. I pray na sa gabing ito, Panginoon, ay patuloy na maranasan po namin yung kalakasan na nanggagaling po sa inyo, O God, at kalayaan na nanggagaling po sa inyo, O God. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So, good evening again, everyone. At ang ating verse po ngayong gabi ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 53, verse 1 to 6. So, English po tayo, pero babasahin ko po siya sa Tagalog para mas maintindihan po natin. At ang sabi po dito, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandang makatawag pansin, walang taglay ng pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So, praise God. Kaya ang title po ng aking ituturo ngayon, Jesus Christ Crucifixion brings freedom in your life. Jesus Christ crucifixion brings freedom in your life. Sa binasa po natin, makikita po natin doon na nahirapan po ang ating Panginoon para sa atin, 'di ba? Hindi po siya pinako po sa krus para lang maipakita sa atin na siya talaga ay ang anak ng Diyos, kundi pinako po ang ating Panginoong Hesukristo para po sa atin. Para po sa iyo na nakikinig sa oras na to, para sa ating mga kahinaan, para sa ating mga kasalanan, at talagang magkaroon ng buhay ang ating mga buhay. Kaya dapat po habang ginugunita po natin ang Semana Santa, ay talagang nararamdaman po ng ating puso, nararamdaman po ng ating espiritu, at nagiging bukas po ang ating mata sa ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin, para sa buhay mo. Dapat maramdaman natin na hindi lang tayo basta makapagpagunita lang. Hindi lang yon na may masabing Holy Week. Hindi sapat na meron lang tayong kaalaman patungkol dito, kundi talagang nararamdaman ng puso mo yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa iyo. Siya ay nahirapan, 'di ba? Wala man lang pumansin sa kanya. Sa ganun niyang kalagayan, siya ay nasaktan, 'di ba? Siya ay pinahirapan, pero wala man lamang pumansin sa kanya.
Akala natin na ang ginawa sa kanya ay parusa ng Diyos, pero ito ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat. So, ano ba yung sinasabi na freedom? 'Di ba? Jesus Christ crucifixion brings freedom in your life. Pag sinabing freedom in your life, ito po, number 1, freedom from weaknesses. Ayan. Freedom from weaknesses, kalayaan mula sa kahinaan. So, pinalaya po tayo mula po sa ating mga kahinaan. Sabi nga dito sa kanyang salita sa Isaiah chapter 53 verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Freedom from weaknesses, kalayaan mula sa kahinaan. Marami po tayong kahinaan kung hindi dahil po sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy tayo mamumuhay sa kahinaan. Kung tayo ay namumuhay sa kahinaan, wala po tayong magagawa. 'Di ba? Wala po tayong magagawa po sa buhay natin dahil mamumuhay tayo sa kahinaan. Pero dahil sa pagkapako po ng ating Panginoong Hesukristo, dahil po sa nangyari po sa ating Panginoong Hesukristo, pinalaya niya po tayo sa lahat ng mga kahinaan po natin. Yan. Kung tayo ay namumuhay sa kahinaan, wala nga po tayong magagawa. Kung tayo ay namumuhay sa kahinaan, ang buhay natin ay puno ng kalungkutan dahil lagi po tayong magpo-focus po sa ating mga kahinaan. Wala po tayong magagawa, wala po tayong ma-accomplish sa buhay natin. Hindi po tayo magiging successful sa buhay po natin. Hindi po natin mararating kung ano man yung meron tayo. Kung meron po tayo or namumuhay po tayo sa kahinaan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, pinalaya niya tayo sa lahat ng kahinaan na meron po tayo sa buhay natin. Kaya po tayo malakas ngayon ay dahil po sa Panginoon. 'Di ba? Hindi lang malakas physically, sa lahat, sa ating mga intellectual, mental, dahil yan sa Panginoon. Pinalalakas niya tayo, pinalalakas niya ang kalooban natin. Lagi tayong ini-encourage ng Panginoon. Patuloy na pinapakita ng Panginoon na kaya natin gawin ang isang bagay dahil kasama natin siya. So, marami po tayong mga kahinaan dahil tao po tayo. Pero dahil po sa ginawa po ng ating Panginoon, pinalayan niya tayo, lumaya tayo sa lahat ng kahinaan na meron ka. Alam mo kung ikaw ay merong mga panghihina sa oras na to, bumalik ka sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kung ikaw ay nakikita mo ay puro kahinaan mo, bumalik ka sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at muli lalakas ka because there is power in the cross. May kapangyarihan po sa krus ng ating Panginoon. May kapangyarihan po sa ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tumingin po tayo doon sa ginawa niya. Damhin po natin yung ginawa niya sa atin at humingi ka ng revelation po sa ating Panginoon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon po hindi lang tayo basta gumugunita Kailangan talaga i-meditate natin ano ba ang kapangyarihan ng ginawa ng ating Panginoon. 'Di ba yung nangyari sa kanya sa cross of Calvary? Yan. So, pinalaya na tayo mula sa ating mga kahinaan. Freedom from weaknesses. So, pangalawa, freedom from sickness. Kalayaan mula sa mga sakit. So, same verse lang po tayo. Isaiah chapter 53 verse 4. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Freedom from sickness. Kalayaan mula sa mga sakit. Ayan. Kalayaan mula sa sakit. Meron ka bang sakit ngayon? May nararamdaman ka bang sakit ngayon? Meron ka bang sakit ngayon na matagal lang hindi gumagaling? There is power in the cross of Calvary. Yung crucifixion po ng ating Panginoong Hesukristo ay para lumaya ka sa sakit. Ayan, sakit. Diba? Physical sickness, spiritual sickness. Alam nyo po, yan, kung patuloy natin yun
ilalagay talaga sa puso natin. Tayo na ay malaya. Hindi na uso sa atin yung word na may sakit ako ngayon, may sakit ako na ganito, kasi nasa lahi namin yun eh. Nasa lahi, don't confess that word na sasabihin mo ay nasa lahi namin yun. Kasi kung lagi mong sasabihin yun sa sarili mo na nasa lahi namin yun, hindi yun mawawala sa'yo. Ikaw ay connected pa rin doon sa sakit na meron. Yung mga dati mo pang mga unang salin lahi. Pero pinuputol na yan. Yan. Sa pagkapako po ng ating Panginoong Hesukristo, pinutol na po yan, yung lahing-lahi na yan. Kaya wala ka ng sakit. I-claim mo na that you are healed. Claim mo na hindi darating sa'yo yung mga ganitong sakit or sickness. Kasi nasa atin ang ating Panginoon. Naiintindihan natin kung ano ang ginawa niya sa atin. Ano ang ginawa sa Kanya sa krus or sa cross of Calvary. Kaya alam ninyo, tayo ay malaya na sa anumang sakit. 'Di ba? Kasi malaya tayo dahil gusto ng Panginoon na ma-enjoy natin yung buhay natin. Hindi tayo yung tao na lagi tayo may nararamdaman. 'Di ba? Kada buwan meron ka na lang sakit. 'Di ba? Hindi 'yon ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay good health. Pero yung good health na ikaw mismo sa sarili mo ay inaalagaan mo yung sarili mo. 'Di ba? Kumakain tayo ng nararapat or yung dapat talaga para sa atin mga masusustansyang pagkain. Kasi kahit na alam natin yung power ng crucifixion ni Lord sa buhay natin, if we are not balanced, kung hindi tayo kumakain ng maayos, magkakasakit tayo. Hindi naman natin pwede lagi daanin sa prayer kung ano yung nararamdaman natin, 'di ba? Kung tayo ay sinabihan na ng Lord, 'di ba? Sinabihan na ng doktor na ito lang dapat yung kainin mo, bawal to sa'yo, pero tinutuloy mo pa rin. Talagang magkakasakit ka. Ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo ng sakit. Pero kung tayo ay sumusunod, 'di ba? Yung kapangyarihan ng crucifixion po ng ating Panginoong Hesukristo ay talagang magmamanifest po sa ating mga buhay. So, freedom from sickness. Then, pangatlo po, freedom from bondage of sin. So, kalayaan mula sa pag-aalipin ng mga kasalanan. So, ito po yung sabihin natin, slavery or being slave of sin, 'di ba? Talagang inalis mo na yung kasalanan na yun, pero nandun ka pa rin. Bumabalik ka pa rin doon sa kasalanan na meron ka. Sabi nga sa kanyang salita sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya pinako po ang ating Panginoong Hesukristo ay para magkaroon tayo ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Kaya ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Hesukristo para magkaroon tayo ng buhay, mawala tayo sa kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa kanyang salita, sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus. So, ang bunga ng kasalanan sa buhay natin ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya po, napako po ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay maligtas sa kasalanan. Hindi po tayo mamatay dahil sa ating mga kasalanan spiritually. Dahil gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayaw ni Lord na nahihirapan tayo. Ayaw niya na patuloy tayong namumuhay sa kasalanan. Gusto niya maging malaya tayo dyan dahil works ng enemy po yan sa buhay natin. Pero kapag ikaw ay isinapuso mo, talagang tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin at talagang alam mo kung anong ibig sabihin ng crucifixion ng ating Panginoong Hesukristo, ay makakaalis ka dyan sa kasalanan na meron ka ngayon na hindi mo mabitaw-bitawan.
Ayaw ng Lord naman nagiging slave tayo. Nagiging alipin tayo ng kasalanan. Gusto niya makalaya tayo dyan. Kaya nga, di ba, Jesus Christ crucifixion brings freedom in your life. Yan, binibigyan tayo ng kalayaan nito sa buhay natin. Ang ating Panginoong Hesukristo ang magpapalaya sa atin. Sabi nga, the truth will set you free. Diba, ang katotohanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. The truth will set you free. Diba? Sa buhay po natin, dapat maintindihan natin ng ating Panginoong Hesukristo ang dulot nito sa atin ay binibigyan tayo ng kalayaan. Hindi po tayo binibigyan ng burden sa buhay natin. Ayaw nating mag-serve kay Lord, ayaw nating ganito kasi feeling natin si Lord ganito yung ginagawa sa atin. Pero no, ang dulot po ng ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Calvary or sa cross of Calvary at ang dulot ng ating Jesus Christ sa buhay mo is freedom. Maging malaya ka. Ayan, maging malaya ka. Ayaw niya na nasa chain po tayo. Ayaw niya nasa chain of weaknesses natin. Ayaw niya nasa chain tayo ng mga sickness. Ayaw rin niya nasa chain po tayo ng kasalanan. Gusto niya makaalis tayo dyan. Yan. Pero inalis niya na tayo dyan 2,000 years ago. Kaya tanggapin mo yun sa sarili mo na wala na yan. Huwag mo nang balik-balikan. At huwag ikaw mismo na mag-confess sa sarili mo. Sabi nga, confessions brings possession. Ikaw mismo nagko-confess sa sarili mo na mahina ako, sakitin ako, hindi ako gagaling, o kaya naman di ako makakaalis sa kasalanang ito. Tandaan mo, 2,000 years ago, sa cross of Calvary, inalis na ng Panginoon yan. Pinalaya ka na dyan, kaya niya hinayaan ng ating Ama na mapako ang kanyang kaisa-isang anak para maligtas ka, para magkaroon ka ng freedom. Yan, yung freedom. Masaya ang may freedom. Diba? Saya ang malaya. Diba, ayaw natin na kinukulong tayo sa bahay. Gusto natin maging malaya. Pero yung kalayaan na yun, nang tinanggap mo sa ating Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. Dahil hindi lahat ng freedom ay nakakabuti po sa atin. Yan, diba, naranasan mo na yung freedom. Gamitin mo yung freedom mo na yun para sa Panginoon. Hindi para sa kung ano-ano. So, patuloy nating alalahanin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa cross of Calvary. So, conclusion po, let's come before Him. Keep it in your heart that His crucifixion is because of you, for you to experience freedom. Ayan. A freedom that leads you to life, a life with Him here on earth and to eternal. Ulitin ko, let's come before Him. Keep it in your heart that His crucifixion is because of you, for you to experience freedom, a freedom that leads you to life, a life with here on earth and to eternal. So, ulitin ko, Jesus Christ crucifixion brings freedom in your life. So, yun lamang po. Nawa, meron po kayong natutunan sa itinuro ko ngayong gabi. Patuloy natin itong ilagay po sa ating puso yung ginawa po ng ating Panginoon sa atin at higit sa lahat, yung grace at love na pinapadama ng Diyos sa iyo araw-araw. At magsarap po ako sa panalangin. Panginoon, salamat Lord sa gabing ito, Panginoon. Lord, thank you because of you. We have freedom, O God. Lord, pinalaya mo kami sa aming mga kahinaan, sa aming mga sakit, Panginoon, at sa bandage ng kaaway po sa buhay po namin, O God. Lord, salamat dahil nahirapan ka, nasaktan ka, Panginoon, para sa amin, O God. Lord, patuloy na ilagay mo po sa puso namin, O God, yung mga ginawa mo para sa amin, O God. Hindi po kami makalimot, Panginoon. Kundi, Lord, pahalagahan po namin, O God, yung mga ginawa mo, O God,
God, para sa amin, Panginoon. Sa grace mo at sa love na patuloy na pinapadama mo po sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray na patuloy na lumalim pa po kami, O God, sa ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy ka pang magpakilala, Panginoon. Patuloy ka pa namin makilala, Lord God, sa buhay po namin, O God. Lord, hindi kami mapagod na kilalahanin ka, Panginoon. Hindi kami mapagod na mag-serve sa inyo, O God. At hindi po kami mapagod, Panginoon, na gawin ang iyong kalooban, O God. And I pray, O God, sa freedom, O God, na binigay mo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko na magamit lamang ito, Panginoon, for your glory and honor lamang, O God. Lord, give us strong conviction, Panginoon, para, Lord God, ang sundin po namin lagi, Panginoon, ay ang pinagagawa mo po sa buhay namin, O God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa salita, Panginoon, na binigay mo sa amin. To God be the glory, in Jesus' name, amen and amen. So, thank you sa inyong lahat sa panonood ng ating timeline. At syempre, mas nagpapasalamat ako dahil nakinig ka ng salita ng Diyos. So, patuloy natin gunitain ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy tayong magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon. At yung Holy Week po natin, gamitin po natin ito ng tama. Ayan, gamitin natin ito ng tama po sa ating mga buhay. Ayan. Pwede po magsaya, pero wag po tayong gumawa ng mga bagay na hindi kalooban po ng ating Panginoon. Yan. Mahalaga po na i-meditate po natin yung ginawa po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So, yun lang. Makita-kita po tayo next week. Ayan. Expect more from the Lord na lagi siyang may gagawin sa ating mga buhay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. See you next week. Good night, everyone. God bless you. Bye.